isang propesor ng estratehiya sa seguridad mula sa Harvard University, USA, ang nagsabi ng walang pag-aalinlangan, "Hindi ko maintindihan kung ano ang estratehikong halaga ng Pilipinas. Kung wala ang Amerika, tapos na ang Pilipinas, hindi ba?" Bigla, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa buong silid-aralan. Si Wang Lei, isang Tsinong mag-aaral, ay ngumiti ng may pag-aalinlangan at nagpatuloy, "Hindi iyan makatwiran, Propesor. Kung talagang malakas ang Pilipinas, bakit nagtatago sila hanggang ngayon?" Tiningnan siya ni Professor Edward ng may matalim na tingin at mukha na puno ng malalim na kahulugan at nagsabi, "Wang Lei, huwag kang ngumiti. Ang iyong bansa ang maaaring mauna sa kapahamakan." Si Professor John Edward, ang pinaka-impluwensyal sa larangan ng internasyonal na estratehiya sa seguridad sa Harvard University, isa sa mga pangunahing universidad sa USA, ay malapit nang magsimula ng kanyang panayam. Bago iyon, pakipindot ang like button. 1 segundo lang ang aabutin at ito ay malaking suporta para sa paggawa ng video. Kung gayon, magsimula na tayo. Sa silid-aralan ng kagawaran ng estratehiya sa seguridad sa Harvard University, naramdaman ang kakaibang tensyon. Ilang dosenang mag-aaral ang naghihintay sa panayam ni Professor John Edward. Nang pumasok ang propesor sa silid, agad na tumahimik ang bulungan ng mga mag-aaral. Ngayon, tatalakayin natin ang istruktura ng seguridad ng Timog Silangang Asya na nakatuon sa estratehikong lugar sa rehiyong ito at ang relasyon nito sa mga karatig bansa. Habang magpapatuloy si Professor Edward, itinaas ni Wang Lei, ang Tsinong mag-aaral na nakaupo sa harap, ang kanyang kamay. "Profesor, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung ano ang estratehikong halaga ng Pilipinas. Kung wala ang Amerika, tapos na ang Pilipinas, hindi ba?" Ang buong silid-aralan ay natigilan. Si Marco Reyes, isang Filipino-Amerikanong mag-aaral, ay namula ang mukha, ngunit walang sinabi si Professor Edward. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pisara. "Professor, may mali ba akong nasabi?" tanong ni Wang Lei. "Isa pa, Professor, ang Pilipinas ay hindi isang bansa. Isa lamang itong maliit na bansa na umaasa sa dayuhan." Nanatiling tahimik si Professor Edward. Sumulat siya ng malalaking salita sa pisara, "Maling pagkukwenta sa estratehiya, maling pagtatasa sa estratehiya." Mga Ginoo, ang nakatakdang panayam para sa araw na ito ay ipagpapaliban muna, ngunit nais kong talakayin ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng internasyonal na komunidad sa seguridad sa loob ng maraming dekada. Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit malakas, umalingaw-ngaw sa buong silid. "Ginoong Wang Lei, nagkataon lang na ang iyong sinabi ay eksaktong tumutugma sa paksa na tatalakayin ko ngayon." Binuksan ng propesor ang kanyang laptop at nag-project ng isang imahe sa screen. Tinitigan siya ng mga mag-aaral ng may tensiyon. Ang panayam na ito ay magbabago ng nilalaman mula ngayon. Ang paksa ay, ang mundo ay nagkamali sa pag-unawa sa Pilipinas. Ang estratehikong landas na hindi pinansin ang MGA, dakilang kapangyarihan. Agad na tumugon si Marco. "Profesor, ano po ang ibig ninyong sabihin?" Sandaling tumahimik ang propesor, pagkatapos ay dahan-dahang tumingala at tiningnan ang mga mag-aaral. "Kayo lahat ang kinabukasan ng larangan ng internasyonal na seguridad, ngunit may isang bansa na babaguhin ang mukha ng pandaigdigang seguridad na hanggang ngayon ay hindi pa nasusuri ng tama. Ang Pilipinas po ba ang tinutukoy ninyo?" tanong ni Marco. "Tama. Ang impormasyon na ibubunyag ko sa inyo ngayon ay hindi gaanong alam ng publiko. Kung isang araw, kayo na nakaupo dito ay magiging mga tagapaggawa ng desisyon sa mundo, tandaan ninyo na ngayon ay una ninyong haharapin ang nakatagong pagkakakilanlan ng isang bansa." Tumango ng tahimik ang mga mag-aaral. Sa mukha ni Wang Lei, makikita pa rin ang malinaw na pag-aalinlangan. "Kung gayon, magsimula na tayo. Una, kalimutan ninyo ang lahat ng akala ninyong alam ninyo tungkol sa Pilipinas, lalo na tungkol sa kanilang hukbo, industriya ng depensa at pambansang estratehiya sa seguridad.
Nag-project si Professor Edward ng data sa screen, isang dokumento na may tatak na confidential. Ngayon, malalaman ninyo kung paano ganap na nagkamali ang mundo sa pagtatasa ng tunay na kapangyarihan ng isang bansa at kung paano makakaapekto ang pagkakamaling iyon sa internasyonal na kaayusan sa hinaharap. Tinitigan ni Professor Edward ang screen sandali pagkatapos ay bumalik upang tingnan ang mga mag-aaral. Ang kanyang mukha ay may kakaibang tensiyon. Mga Ginoo, ang impormasyong ibubunyag ko ay lubhang sensitibo at maaaring mapanganib sa aking karera at buhay. Nagkaroon ng bahagyang kaguluhan sa mga mag-aaral. Nag-click si Professor Edward sa laptop. Di nagtagal, isang boses na halo-halong Tsino at Ingles ang umalingaw-ngaw sa silid-aralan. Ang pangalan ko ay Zhang Weiming, kaanib sa Ministry of State Security ng Tsina. Kung ibunyag ang file na ito, mapapahamak ako, ngunit dapat malaman ng mundo ang katotohanan. Ang boses ay may bahagyang panginginig, kahit na pagod at mabigat, ito ay puno ng matatag na kalooban. Ang Pilipinas ay hindi ang Pilipinas na alam natin. Ang lahat ng pagtatasa sa kanilang kakayahan sa militar ay ganap na mali. Kung kinakailangan, ang Pilipinas ay maaaring gumawa ng sandatang nuklear sa loob ng 6 na buwan. Nagkamali tayo ng husto. Tumawa ng mapanukso si Wang Lei. Hindi ito makatwiran. Kung talagang malakas ang Pilipinas, bakit nagtatago sila hanggang ngayon? Tinitigan siya ni Professor Edward ng matalim. Huwag kang ngumiti. Ang iyong bansa ang maaaring mauna sa kapahamakan. Nagpatuloy ang recording. Ang industriya ng depensa ng Pilipinas ay ganap na naiiba sa nakikita sa labas. Ipinapakita lamang nila sa atin ang gusto nilang makita. Ang tunay na kakayahan ay mas abante ng hindi bababa sa 10 hanggang 15 taon. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Profesor, totoo po ba ito? Kung ito ay pagtatasa ng ahensya ng intelihensya ng Tsina, malamang na totoo. Nakuha ko ang recording na ito. 8 buwan na ang nakalipas sa pamamagitan ng aking pribadong network. Sumandal si Marco. Kung gayon, bakit kailangan itago ng Pilipinas ang mga kakayahan na ito, gayong maaari itong gamitin bilang instrumento sa paghadlang? Magandang tanong. Pakinggan natin ang paliwanag ni Zhang Weiming. Nagsimula ulit ang audio file. Ang Pilipinas ay naiiba sa mga dakilang kapangyarihan sa rehiyon. Isa silang bansa na hindi kailanman ganap na nasakop at may mahabang kasaysayan sa pagpapanatili ng kalayaan. Ang kasaysayang ito ang humubog sa kanilang estratehiya. Hindi sila nagmamalaki, ngunit itatago nila ito hanggang sa panahon na kailanganin. Ito ang kanilang paraan. Itinigil ni Professor Edward ang file. Sa pagkakataong ito, lumabas sa screen ang satellite photos at mga chart ng mga pabrika ng industriya ng depensa ng Pilipinas. Mga Ginoo, ito ang sukat ng industriya ng depensa ng Pilipinas na alam natin at ito ang lumipat ang profesor sa isa pang screen. Ang tunay na pagtatansya na ibinigay ni Zhang Weiming. Ang dalawang halaga ay may malaking pagkakaiba. Ang mga mag-aaral ay tila natigilan. Profesor, posible po ba ang ganito kalaking pagkakaiba? Paano maitatago ang ganitong kalaking industriya? Tanong ni Maya. Posible. Matalinong ikinabit ang mga pribadong kumpanya sa industriya ng depensa. Maraming nangungunang pribadong kumpanya sa Pilipinas habang gumagawa ng mga pangkaraniwang produkto ay kasangkot din sa pagpapaunlad ng advanced weapon systems. Ito ay isang perpektong pagtatago. Si Wang Lei ay mayroon pa ring mukha ng pag-aalinlangan. Kailangan ko ng mas maraming ebidensya. Isa lamang itong testimonya ng isang Tsinong espiya. Ngumiti si Professor Edward. Siyempre, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga ebidensyang iyon isa-isa. Ngunit, pakinggan muna natin ang babala ni Zhang Weiming. Nagsimula ulit ang recording. Binago ng Pilipinas ang lahat ng ating pagkukwenta sa seguridad. Sila ay naging isang tahimik, ngunit tiyak na dakilang kapangyarihan. Ang pinaka nakakatakot ay walang nakapansin. Itinigil ni Professor Edward ang boses ni Zhang Weiming at pinalitan ang screen ng projector.
Sa malaking screen, lumabas ang iba't ibang armas at mga talahanayan ng paghahambing ng kapangyarihan ng militar. Mga Ginoo, ang impormasyong ipapakita ko ay magpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng panlabas na hitsura at ng tunay na pagganap. Isang halimbawa na nagpapakita na ang mga numero ay hindi lahat. Nag-click ang propesor sa data ng eroplano. Lumabas sa screen ang larawan ng FA-20 Haring Agila na fighter jet. Ang FA-20 Haring Agila ng Pilipinas ay inuri bilang isang light fighter, ngunit ang tunay na kakayahan sa labanan ay nagbukas siya ng isa pang file, isang ulat ng pagtatasa ng Chinese Air Force na may tatak na top secret. Ito ang ulat kung saan sinuri ng Chinese Air Force ang pagganap ng FA-20 Haring Agila. Ang kanilang konklusyon ay nakakagulat. Ang FA-20 Haring Agila ay nagpapakita ng kakayahan sa labanan na katumbas ng F-6 ng Estados Unidos at sa ilang kapaligiran sa labanan, mas mahusay pa ang pagganap nito. Itinaas ni Wang Lei ang kanyang kamay. Propesor, sa anumang anggulo, ito ay isang labis na pagtatasa. Paanong ang isang maliit na fighter jet ay magiging ganoon? Hindi ito labis na pagtatasa, mariing sabi ng propesor. Sa aspeto ng system integration at kakayahan sa electronic warfare, ang FA-20 Haring Agila ay higit sa inaasahan. Ang presyo ay 60% ng F-16, ngunit ang pagganap ay umabot sa 85%. Ito ang pinakamataas na cost efficiency. Ang sumunod ay isang video ng Bantay Langit Missile Defense System. Sa video, na tila kinunan sa isang tunay na sitwasyon ng digmaan, ang Bantay Langit ay tumpak na humarang sa maraming misil mula sa iba't ibang posisyon sa loob ng 3 minuto. Tingnan ninyo ito. Ang interception success rate ng Bantay Langit Missile Defense System ay higit sa 95% na ginagawang walang bisa ang mga misil ng kalaban. Ang ganitong antas ng katumpakan ay itinuturing na pinakamataas sa mundo. Nagpatuloy ang propesor sa pagpapakita ng data tungkol sa kakayahan ng M60 tank upgrade, tinatawag na kampilan, ang electronic warfare na pagganap ng Bantayog-class frigate, at ang interception success rate ng Philippine-style missile defense system. Ang lahat ng data ay may dalawang hanay, ang inaasahan at ang aktwal, kung saan ang aktwal na pagganap ay laging mas mataas kaysa sa inaasahan. Tanong ni Maya. Propesor, ano po ang sanhi ng pagkakaibang ito? Magandang tanong, sagot ng propesor. Ang Pilipinas ay may patakaran na bawasan ang pagganap ng kanilang mga weapon system kapag ibinunyag sa publiko sa loob at labas ng bansa. Nagbibigay sila ng data na 20,030% mas mababa kaysa sa tunay na pagganap at kahit na ang data na iyon ay ang minimum na kinakailangan lamang. Sumingit si Marco. Kung gayon, ibig sabihin walang nakakaalam ng tunay na pagganap, tama po ba? Tama. Pakinggan natin ang ulat ni Zhang Weiming, ang Chinong espiya. Nagsimula ulit ang recording. Hindi ito mga numero ng isang katamtamang bansa. Sa katunayan, ito ang pinakamataas na antas ng puwersa sa labanan. Ang Pilipinas ay isang lupain na may itinago. Sadyang pinababayaan nila ang iba na maliitin ang kanilang kakayahan at tayong lahat ay nahulog sa bitag na iyon. Pinalitan ni Professor Edward ang screen. Sa pagkakataong ito ay data ng pagsusuri sa budget ng depensa ng Pilipinas. Tingnan ninyo ito. Opisyal, ang budget ng depensa ng Pilipinas ay nasa humigit kumulang 2.2% ng GDP. Ngunit ang numerong ito ay hindi kasama ang mga bahagi na maaaring gamitin para sa militar, sa pananaliksik at pagpapaunlad ng mga pribadong kumpanya, ang gastos sa pagpapanatili ng reserve system at ang halaga ng paggamit ng pambansang infrastruktura para sa militar. Ang tunay na kakayahan sa pagbuo ng puwersa ng militar ay katumbas ng humigit kumulang 3.8% ng GDP. Si Wang Lei ay mayroon pa ring tingin ng pag-aalinlangan. Gayunpaman, hindi pa rin ito makukumpara sa Tsina o sa Estados Unidos. Tumango si Professor Edward. Siyempre,
may pagkakaiba sa pangkalahatang sukat, ngunit ang estratehikong kahusayan ay ibang usapan. Lubos na pinahusay ng Pilipinas ang pagganap ng kanilang asymmetrical force na siyang kakayahan na tumpak na atakehin ang kahinaan ng kalaban. Ibig sabihin, ang paglalaan ng lahat ng mapagkukunan sa tumpak na pag-atake, electronic warfare at network-centric warfare. Nagpakita ang propesor ng isang bagong chart sa screen. Ang paksa ay Index NG Kahusayan G Militar, NGA Pangunahing Bansa. Nakakagulat, ang Pilipinas ay nasa ika-4 na ranggo. Ito ang index na nagpapakita ng kakayahan sa pagbuo ng puwersa ng militar kumpara sa mapagkukunan na inilaan. Ang Pilipinas ay ika-4 sa mundo, sunod sa Israel at Singapore. Kahit maliit ang pangkalahatang sukat, ang kahusayan ay nasa pinakamataas na antas. Tiningnan ni Professor Edward ang reaksyon ng mga mag-aaral. Karamihan ay mukhang natigilan, kahit si Wang Lei ay nag-iisip, mga Ginoo, kapag nag-aaral ng internasyonal na seguridad, ang pinakamapanganib ay ang pagtingin lamang sa mga numero. Dapat ninyong sanayin ang inyong mga mata upang makita ang katotohanan sa likod ng mga numero. Ang Pilipinas ay isang perpektong halimbawa niyan. Nagbukas si Professor Edward ng isang bagong file mula sa laptop. Sa pagkakataong ito, mas makapal ang top secret stamp. Ang kanyang mukha ay mas seryoso. Ang nilalaman na ibubunyag ay tungkol sa kakayahan ng Pilipinas sa modernong digmaan, lalo na ang data tungkol sa AI-driven battlefield management system at ang tunay na kakayahan sa labanan ng kanilang special forces. Una, nagpakita ang propesor ng isang komplikadong chart ng istruktura ng network sa screen. Sa gitna, lumabas ang code na Bathalanet. Ito ang AI-driven real-time command system na binuo ng Pilipinas. Mayroon itong kakayahan na naiiba sa umiiral na mga C2 system. Ang system na ito ay nag-uugnay sa lahat ng elemento sa battlefield ng real-time, nagsusuri ng libu-libong variable ng sabay-sabay at nagmumungkahi ng pinakamahusay na plano sa labanan. Ang susunod na screen ay nagpakita ng isang simulation video. Ito ay isang eksena kung saan inaasahan ng Bathalanet system ang paggalaw ng kalaban at nagmumungkahi ng mga hakbang sa pagtugon sa isang virtual combat situation. Ang system na ito ay natuto mula sa datos ng mga nakaraang labanan at mga taktikal na pattern ng mga kalaban. Sa labanan, maaari nitong hulaan ang susunod na galaw ng kalaban ng may katumpakan na humigit kumulang o 82% na 12% na mas mataas kaysa sa katulad na system ng Estados Unidos. Tanong ni Marco. Nagulat. Paanong posible ang ganitong mataas na katumpakan? Dahil sa espesyal na sitwasyon ng Pilipinas, matagal na silang nahaharap sa mga estratehikong banta at nakakalap ng napakalaking data. Kasabay nito, mabilis nilang inangkop ang teknolohiya ng pribadong sektor sa militar. Ang mga resulta ng pananaliksik sa AI ng mga nangungunang kumpanya ng digital technology sa Pilipinas ay mabilis na inilipat sa sektor ng militar. Pagkatapos, nagpakita ang propesor ng isang video ng daan-daang small drone na gumagalaw na parang isang buhay na nilalang at umaatake sa target. Ito ang Lipadlaya Drone Swarm System ng Pilipinas. Kahit na mura ang bawat drone, kapag konektado sa pamamagitan ng network, maaari itong overwhelm ang anumang air defense system. Ang bawat drone ay automatikong tumatanggap ng gawain kapag nasira ang iba. Tanong ni Wang Lei ng may pag-aalinlangan. Mayroon din namang ganyang teknolohiya ang China, hindi ba? May katulad na teknolohiya, ngunit ang sistem ng Pilipinas ay ganap na automatiko. Kahit putulin ang komunikasyon, maaari pa rin itong magpatuloy sa misyon at ang artificial intelligence ng bawat drone ay natututo at umaangkop sa sitwasyon ng labanan. Ito ang pangunahing pagkakaiba mula sa mga sistem ng China o Russia. Nag-project ang propesor ng video ng labanan sa gabi. Ang Special Forces ay gumagalaw na parang multo kahit sa dilim at sinasakop ang target. Ito ang live training video ng hukbong lihim ng dagat ng Pilipinas.
Mas mabilis at mas tumpak kaysa sa US Navy SEALs. Ang kanilang paggalaw ay parang isa sa dilim. Sa video, gumamit ang Special Forces ng advanced equipment upang makapasok sa isang gusali, tumpak na tukuyin at sakupin ang target. Ang bawat galaw ay perpektong nagkakaisa. Itinigil ng professor ang video at tiningnan ang mga mag-aaral. Ngayon, tanungin ko kayo, mukha ba itong sistema para sa depensa? Ang silid-aralan ay tahimik. Dahan-dahang umiling si Marco. Hindi po, malinaw na sistema ito para sa kakayahan sa pag-atake. Tama, sagot ng professor. Lumampas na ang Pilipinas sa depensa lamang patungo sa isang proactive deterrence na estratehiya. Kung aatakehin, may kakayahan silang gumanti ng ilang beses. Nagsimula ulit ang recording ni Zhang Weiming. Ang kanilang special forces at ang advanced equipment ay higit sa aming inaasahan. Nagduda kami kung ang mga Filipino ay makakagawa ng ganitong antas ng komplikadong operasyon. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali namin. Bumuntong hininga ng bahagya si Professor Edward at nagpatuloy. Ang Pilipinas ay nagpapaunlad ng sarili nitong natatanging asymmetrical force sa loob ng maraming dekada upang harapin ang asymmetrical threats mula sa kanilang mga karatig bansa. Inilaan nila ang lahat ng kanilang estratehikong pag-iisip sa pagparalisa sa isang malakas na kalaban. Ang resulta ay mayroon silang pinakamataas na antas ng special warfare at cyber warfare sa mundo. Kahit si Wang Lei ay nag-iisip pa rin, mas nakikinig siya kaysa dati. Professor, kung ganoon kalaki ang kakayahan ng Pilipinas, bakit hindi nila ito kailanman inihayag o ipinagmalaki? Ngumiti si Professor Edward. Narinig na ba ninyo ang konsepto ng strategic ambiguity? Pinapanatili ng Pilipinas ang strategic flexibility sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng kanilang tunay na kakayahan. Ang hindi pag-alam ng kalaban sa tunay na kakayahan ng Pilipinas, iyon ang pinakamalaking strategic advantage. Uminom ng tubig si Professor Edward at lumipat sa susunod na screen. Sa pagkakataong ito, isang slide na may paksang non-nuclear deterrence ng walang nuclear. Ngayon, dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi tungkol sa kung paano maaaring hadlangan ng Pilipinas ang mga bansang may sandatang nuklear ng walang sandatang nuklear. Nagpakita ang professor ng chart ng kakayahan sa misil ng Pilipinas sa screen. Ipinakita ng chart ang pagpapaunlad ng mga misil na Dambana, Silakbo at Bagyo kasama ang Saklaw at Katumpakan. Malaki ang pamumuhunan ng Pilipinas sa pagpapaunlad ng misil at lalo na kapansin-pansin ang Katumpakan. Ang misil na Silakbo ay may circular error probable na 1 metro lamang. Nangangahulugan ito na kahit walang nuclear warhead, maaari itong tumpak na atakehin ang command center o mahalagang pasilidad ng kalaban. Ang susunod na slide ay may larawan ng isang SLBM, Submarine Launched Ballistic Missile. Ito ang SLBM na binuo ng Pilipinas. Maaari itong ilunsad mula sa Tricyclab-class submarine. Tinatayang ang range ay humigit kumulang 1,500 km. Kahit na hindi ito nilagyan ng nuclear warhead, ang mataas na precision strike capability ay maaaring paralisahin ang nuclear facility o command center ng kalaban. Itinaas ni Maya ang kanyang kamay. Professor, kahit ganoon, hindi pa rin ito makukumpara sa destructive power ng sandatang nuklear, hindi po ba? Magandang tanong, sagot ng professor. Siyempre, ang destructive power ng isang pag-atake ay hindi katumbas ng sandatang nuklear, ngunit ang estratehiya ng Pilipinas ay naiiba. Binuo nila ang konsepto ng multi-wave precision strike gamit ang daan-daang conventional missile upang sirain ang kakayahan ng kalaban na gumamit ng nuklear. Ang susunod na screen ay nagpakita ng data tungkol sa hypersonic missile. Ipinakita nito ang trajectory ng missile na lumilipad sa bilis na higit sa Mach 5. Kahit na nagsimulang mag-develop ang Pilipinas ng hypersonic missile ng mas huli kaysa sa Russia o Tsina, humabol sila sa kamangha-manghang bilis. Sa kasalukuyan, ang Bagyo na kasalukuyang ginagawa ay maaaring lumipad sa bilis na Mach 7 na walang missile defense system ang makakaharang.
Sumingit si Marco. Ngunit, Propesor, sa huli, kung walang sandatang nuklear, may limitasyon ang deterrence. Hindi po ba? Paano kung mag-escalate ang isang bansang may sandatang nuklear gamit ang nuklear? Inaasahan ko ang tanong na ito, ngumiti ang Propesor. Ang estratehiya ng Pilipinas ay ang non-nuclear to nuclear deterrence. Kung gagamit ang kalaban ng sandatang nuklear, may kakayahan ang Pilipinas na gamitin ang kanilang advanced conventional weapon upang ganap na sirain ang command center at sentro ng kapangyarihan ng kalaban. Ito ay deterrence sa ibang forma, naiiba sa nuclear deterrence, ngunit may katulad na epekto. Lumipat ang Propesor sa susunod na slide, isang concept diagram ng strategic paralysis operation. Ang Pilipinas ay may kakayahan na sabay-sabay na paralisahin ang command and control system, power grid at communication network ng kalaban. Ang kakayahang ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng cyber attack, electronic warfare at precision strike upang paralisahin ang nuclear command system ng kalaban. Tutol ni Wangley. Gayunpaman, kung walang sandatang nuklear, hindi pa rin nila kayang hadlangan ang isang dakilang kapangyarihan. Sa huli, umaasa pa rin ang Pilipinas sa nuclear umbrella ng Estados Unidos. Umiling si Professor Edward. Kabaligtaran. Mas mapanganib ba? Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin ng isang non-nuclear zone na may kakayahang gumawa ng nuklear? May kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sandatang nuklear sa loob ng 6 na buwan. Kumpleto ang kanilang teknolohiya para sa enrichment, reprocessing at non-plutonium technology. Hindi lang talaga nila ito ginawa. Nagsimula ulit ang recording ni Jiang Weiming. Maaaring gumawa ang Pilipinas ng sandatang nuklear anumang oras, ngunit pinili nila ang mas matalinong opsyon. Pinili nila ang estratehiya na maaaring pasukuin ang kalaban nang hindi umaatake. Ito ang pinakamalaking maling pagkukwenta namin. Masyado naming minamaliit ang isang non-nuclear territory. Pinatay ni Professor Edward ang screen at binuksan ang ilaw sa silid-aralan. Ang mga mukha ng mga mag-aaral ay puno ng pagkagulat at pagkamangha. Mga Ginoo, ang diskarte ng Pilipinas ay muling isinusulat ang International Security Theory. Pinapatunayan nila na kahit walang extreme weapon tulad ng sandatang nuklear, maaari pa rin silang lumikha ng isang strategic balance laban sa mga dakilang kapangyarihan. Kung gayon, bakit hindi ipinagmamalaki ng Pilipinas ang kakayahang ito ng hayagan? Tanong ni Maya. Isipin muli ang konsepto ng strategic ambiguity. Kung ibubunyag mo ang lahat ng iyong baraha, bababa ang iyong bargaining power. Pinapanatili ng Pilipinas ang mas mataas na strategic flexibility sa pamamagitan ng pagtatago ng kanilang tunay na kakayahan. Tumango si Marco. Parang hindi ipinapakita ang kamay sa poker game. Tama. Ngayon, pakinggan natin ang pinakamahalagang pagtatasa ni Jiang Weiming. Nagsimula ang recording. Nilikha ng Pilipinas ang isang bagong modelo ng non-nuclear deterrence sa mundo. Pinapatunayan nila na kahit walang sandatang nuklear, maaari nilang hadlangan ang mga bansang may sandatang nuklear. Ito ay isang bagong paradigma na maaaring ganap na magbago sa kaayusan ng pandaigdigang seguridad sa hinaharap. Binuksan ulit ni Professor Edward ang laptop at nagsimula ng isang video conference. Sa screen, lumabas ang isang babae na may brown hair at matalas na mata. Ang kanyang mukha ay medyo seryoso. Mga Ginoo, ito si Sarah Wilson, isang kilalang British na mamamahayag na eksperto sa international conflicts. Sa loob ng 4 na taon, nag-uulat siya tungkol sa military culture ng Pilipinas. Sarah, maaari mo bang ibahagi ang iyong karanasan sa mga mag-aaral? Tumango si Sarah at nagsimulang magsalita. Bahagyang naramdaman ang accent ng Ingles. Kumusta sa lahat ng mag-aaral ng Harvard? Nang una akong dumating sa Pilipinas, inakala ko na mag-uulat lang ako sa isa pang American ally. Ngunit, ang nakita ko ay isang ganap na naiibang mundo. Uminom siya ng tubig at nagpatuloy. Ang pinakanakakagulat ay ang defense consciousness na nakatanim sa lipunan ng Pilipinas. Nakakita ako ng maraming estudyante sa kolehiyo na sumailalim na sa ROTC.
Ang kanilang security consciousness at kakayahan na harapin ang krisis ay kamangha-mangha, ganap na naiiba sa mga mag-aaral sa Amerika o Europa. Nagbago ang screen ni Sarah. Lumabas ang mga larawan ng mga kabataang Filipino na nagsasanay sa civilian training ground, mga eksena ng air raid shelter drills. Ang kabataang Filipino, habang nag-aaral sa universidad, ay sumasailalim sa civil defense training taon-taon. Naging normal ang preparedness training sa panahon ng digmaan, ngunit ang mahalaga ay ang kanilang saloobin, ang kaseryosohan at ang sistematikong kakayahan sa pagtugon ng mga estudyanteng nakita ko sa training ground ay kamangha-mangha. Ang sumunod na larawan ay nagpakita ng mga sibilyan na sumasali sa Ligtas Bayan Defense Exercise, isang war preparedness training taon-taon. Ang mga tao sa Maynila ay hindi natatakot sa digmaan. Naghahanda sila na parang normal na lang. Bawat LRT, MRT station ay may shelter. Bilang isang Ingles, alam ko ang banta ng terorismo, ngunit ang preparedness ng mga Filipino ay nasa ganap na naiibang antas. Sandaling huminto si Sarah at huminga ng malalim. Ang pinakanakakagulat ay ang dalawang mukha ng lipunan ng Pilipinas. Sa labas, ito ay isang bansa ng advanced technology at liberal democracy. Ngunit sa ilalim niyan, may defense consciousness na matibay tulad ng bakal. Sa Metro Manila, ang strategic threat ay malapit lang, ngunit namumuhay ang mga tao ng payapa. Ano ang ibig sabihin ng pag-aangkop sa ganoong sitwasyon? Naiisip ba ninyo? Tanong ni Wang Lei. Kung gayon, ano ang ibig sabihin na natututo ang mga karatig bansa mula sa Maynila? Magandang tanong, sagot ni Sarah. Habang lumalala ang krisis sa rehiyon, nagsimulang gamitin ng ilang karatig bansa ang ilang modelo ng Pilipinas. Civil defense training, crisis response education sa mga paaralan, National Emergency Response System at BP, ngunit hindi pa ito umabot sa perpektong antas tulad ng Pilipinas. Ang proporsyon ng mga mamamayan na handa para sa crisis situation ay mas marami kaysa sa convenience stores. Makatwiran ba iyan? Ganyan sa Pilipinas. Itinaas ni Marco ang kamay. Espesyal po ba ang mental strength ng mga Filipino? Tumango si Sarah. Natutunan nilang umunlad kahit sa patuloy na krisis. Ang mga estudyante sa kolehiyo sa Pilipinas ay naghahanda para sa trabaho habang naghahanda para sa crisis situation. Nagmamahalan sila habang natututo ng survival skills. Hindi lang ito defense training, kundi isang cultural phenomenon. Nagpakita si Sarah ng susunod na larawan mga underground facilities at tunnel system ng Pilipinas. Ito ay mga larawan na pinahintulutan akong kunan. Sa buong Pilipinas, mayroong ganitong mga pasilidad na dinisenyo upang ang gobyerno at militar ay makapagpatuloy sa pagtatrabaho sa panahon ng digmaan. Handa sila para sa pinakamasamang sitwasyon, ngunit pinapanatili ang normal na pang-araw-araw na buhay. Ito ang tunay na mukha ng Pilipinas na nakita ko. Tanong ni Professor Edward kay Sarah, ano ang pinakanakagulat sa iyo sa Pilipinas? Sandaling nag-isip si Sarah, pagkatapos ay sumagot. Ang kanilang determinasyon, determinado ang mga Filipino na hindi na muling mapailalim sa diktadura at panlabas na pananakop. May isang matandang lalaki na nagsabi sa akin, maraming beses na kaming humarap sa banta sa soberanya. Hindi na iyon mangyayari muli. Ang simpleng pangungusap na ito ay naglalaman ng buong national strategy nila. Ipinakita niya ang huling larawan mga kabataang Filipino na nakangiti at nakaupo sa isang milk tea cafe. Ang lahat ng mga estudyanteng ito ay dumaan sa civil defense training at may kakayahan sa pagtugon sa krisis, ngunit namumuhay sila ng normal. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas. Ang kakayahan na sumulong sa kinabukasan kahit nasa anino ng banta. Nagpasalamat si Professor Edward kay Sarah at tinapos ang video conference. Ang silid-aralan ay nabalot ng katahimikan. Mga Ginoo, dahan-dahang nagpatuloy ang propesor. Ang inilarawan ni Sarah ay ang tunay na kapangyarihan sa likod ng hukbo ng Pilipinas. Hindi teknolohiya o kagamitan, kundi kultura at espiritu.
Ang lipunan kung saan ang crisis preparedness ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay, iyon ang pinaka-nakakatakot na strategic asset ng Pilipinas. Sa mukha ni Wang Lei, makikita na ang malinaw na pag-iisip, hindi na pag-aalinlangan. Tumango si Maya ng may pagmamalaki. Itinigil ni Marco ang pagsusulat at nalubog sa pag-iisip. Matapos ang video conference kay Sara, naramdaman ni Professor Edward ang katahimikan sa silid. Dahan-dahan siyang naglakad sa stage at bumalik sa laptop. Mga Ginoo, tiningnan na natin ang hukbo at societal preparedness ng Pilipinas, ngunit ngayon, pupunta tayo sa pinakamahalagang bahagi tungkol sa kung bakit hindi kailanman nasuri ng tama ang impormasyong ito hanggang ngayon. Binuksan ng professor ang file sa screen na may paksang Internal Assessment Document in Chinese Ministry of State Security. Mayroong top secret stamp dito, ngunit ang ilang bahagi ay nakikita pa rin. Ito ay isa pang dokumento na inilabas ni Jiang Weiming, isang internal report kung saan sinuri ng Chinese intelligence ang kanilang sariling maling pagtatasa sa Pilipinas. Ang unang pahina ng dokumento ay may nakasulat na matapang at kitang-kitang teksto. Kailangan i-reassess ang Pilipinas bilang isang estratehikong briat, hindi isang protectorate. Mga Ginoo, ang puso ng dokumentong ito ay simple. Maraming dakilang kapangyarihan, kasama na ang Tsina, ang tumitingin sa Pilipinas bilang isang junior ally lamang ng Estados Unidos. Hindi nila pinansin ang katotohanan na ang Pilipinas ay isang independenteng strategic actor. Itinaas ni Maya ang kanyang kamay. Profesor, kailan po nagsimula ang maling pag-unawa na ito? Nagsimula ito noong pagkatapos ng World War II at Cold War, kung saan tiningnan ang Pilipinas bilang isang junior ally na umaasa sa Amerika. Ang imaheng ito ay nakabaon sa international community. Kahit na mabilis na lumago ang Pilipinas, hindi madaling magbago ang imaheng iyon. Lumipat ang profesor sa susunod na slide na may chart na nakasulat na Iceberg Theory. Ang chart na ito ay ginawa ng mga Chinong analista. Ang kanilang konklusyon ay nakakagulat. Ang nakikita natin ay ang tuktok lamang ng iceberg. Ipinakita ng chart ang isang malaking iceberg na may maliit na bahagi lamang na nakalabas sa tubig. Ang bahagi sa itaas ng tubig ay nakasulat na ipinahayag na kakayahan ng Pilipinas. Ang mas malaking bahagi sa ilalim ng tubig ay nakasulat na tunay na kakayahan ayon sa pagtatantya ng Chinese intelligence. Ang tunay na kakayahan sa militar ng Pilipinas ay humigit kumulang 2.5 beses na mas malaki kaysa sa ipinahayag, lalo na sa cyber warfare, electronic warfare at semiconductor-based military technology. Tanong ni Marco, Profesor, kailan po nagsimula ang Pilipinas sa estratehiyang ito? Nagsimula ito noong pagkatapos ng malalaking krisis sa rehiyon noong kalagitnaan ng 1990s. Nakakuha sila ng mahalagang aral na hindi sila maaaring umasa lamang sa tulong ng dayuhan. Pagkatapos noon, tahimik na sinimulan ng Pilipinas na itayo ang kanilang self-defense system. Pinatugtog ng profesor ang huling audio file ni Jiang Weiming. Ang pinakamalaking pagkakamali namin ay ang pagtingin sa Pilipinas bilang isang US ally lamang. Sila ay independyente at mas malakas kaysa sa akala namin. Ngayon, ang Pilipinas ay naging isang lupain na kayang protektahan ang sarili kahit umalis ang Amerika sa Asya. Ito ay maaaring kanilang plano. Pinatay ni Professor Edward ang audio file at tiningnan ang mga mag-aaral. Mga Ginoo, hanggang ngayon, tiningnan lang natin ang Pilipinas bilang isang ally. Ito ay isang maling pagkukwenta sa estratehiya. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na kailangang protektahan. Sila ay naging isang independenteng strategic core. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa Pisara. Sa tabi ng salitang maling pagkwenta sa estratehiya na isinulat niya kanina, idinagdag niya ang estratehikong briat. Mula sa maling pag-unawa sa estratehiya, patungo sa strategic beast. Ngayon, ang Pilipinas ay napabilang sa isang bagong kategorya, isang lupain
na maaaring makipagkumpetensya sa mga dakilang kapangyarihan ng pantay-pantay kahit walang sandatang nuklear. Isang lupain na mas malakas kaysa sa ipinapakita sa labas. Hindi na mapanukso si Wang Lei. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila nag-iisip ng malalim. Ito ang nagbabago sa international security paradigm, nagpatuloy ang propesor. Sa hinaharap, maaaring kailanganin nating i-reassess ang lahat ng katamtamang bansa. Huwag husgahan batay lamang sa panlabas na hitsura, ngunit unawain ang strategic intent at ang tunay na kakayahan sa likod. Tumango si Maya. Ngayon, naiintindihan ko kung gaano kamali ang kasabihan, kung wala ang Amerika, tapos na ang Pilipinas. Ngumiti si Professor Edward. Tama. Kabaligtaran, ang Pilipinas ay naging isa sa iilan na alay na kayang protektahan ang sarili kahit umalis ang Estados Unidos sa Asya. Mayroon silang estratehiya at kakayahan upang mabuhay nang walang tulong ng dayuhan. Nagpakita ang professor ng slide, isang ulat ng International Security Assessment na isinulat kamakailan. Ito ay isang ulat na isinulat noong nakaraang buwan dito. Ang Pilipinas ay hindi na inuri bilang isang regional actor, kundi bilang isang strategic balancer. Ito ay isang pagkilala na ang Pilipinas ay maaari nang gumamit ng independiyenteng impluensya sa security architecture ng rehiyon. Bumuntong hininga ng malalim si Professor Edward. Mga Ginoo, ngayon, nasasaksihan natin ang sandali kung kailan nagbabago ang international security paradigm. Ang kapangyarihan ng Pilipinas ay magiging modelo para sa maraming katamtamang bansa sa hinaharap. Ito ang simula ng isang bagong paradigma na maaaring lumaban sa mga dakilang kapangyarihan ng walang sandatang nuklear. Pinatay ni Professor Edward ang laptop at tiningnan muli ang mga mag-aaral. Ngayon, dumating na tayo sa huling conclusion. Tiningnan na natin ang hukbo, estratehiya, societal preparedness, at ang maling pag-unawa ng international community. Ngunit, mayroon pa ring pinakamahalagang tanong, bakit kailangan itago ng Pilipinas ang lahat ng ito? Bumalot ang tensyon sa silid-aralan. Ang lahat ng mag-aaral ay nakatuon sa salita ng propesor. Karaniwan, ipinagmamalaki ng mga bansa ang kanilang hukbo. Nagdadaos sila ng military parade, nagbubunyag ng missile launch scenes, ipinagmamalaki ang advanced weapon, ganoon ang North Korea, Russia, China. Ngunit, pinili ng Pilipinas ang ibang landas. Si Professor Edward ay tila nag-iisip, tahimik sandali. Tahimik sila dahil hindi kailangan. Ang katahimikan ng Pilipinas ay hindi dahil sa kawalan ng paghahanda. Hindi lang talaga nila kailangang ipahayag. Tanong ni Marco, Profesor, kung gayon, ang estratehiya po ba ng Pilipinas ay sadyang panlilinlang? Mas tamang tawagin itong strategic ambiguity kaysa panlilinlang, sagot ng propesor. Kapag hindi alam ng kalaban ang iyong kakayahan, mayroon kang strategic advantage. Hindi mahuhulaan ng kalaban ang iyong pagganti. Oo, sabi ni Marco, ang pagpapakita ng kahinaan, ngunit sa totoo, ito ay pagpapakita ng kalakasan. Tama, tumango ang propesor. Ang tunay na malakas ay hindi kailangang ipagmalaki ang kanilang kapangyarihan. May pilosopiya ang mga Filipino ng tahimik, ngunit malalim o talim sa lihim. Pinili nila ang estratehiya na pinapatunayan sa gawa, hindi sa salita. Dahan-dahan siyang naglakad sa stage at nagpatuloy. Mga Ginoo, ano ang pinakamapanganib na lupain sa nuclear international relations? Hindi ang bansang may malaking hukbo. Ang pinakamapanganib na lupain ay ang lupain na mali nating nasuri. Itinago ng Pilipinas ang kanilang tunay na kakayahan sa loob ng maraming dekada. Ang resulta ay minamaliit sila ng mundo. Sa wakas, nagbukas ng bibig si Wang Lei. Profesor, kung gayon, ibig sabihin ba na nagkamali rin ang Tsina sa pag-unawa sa Pilipinas? Tiningnan ni Professor Edward si Wang Lei at dahan-dahang tumango. Oo, ganoon din ang Tsina. Sa katunayan, ang Tsina ay isa sa mga bansa na lubhang nagkamali sa pag-unawa sa Pilipinas. Ang makasaysayang pananaw
at ang paniniwala sa superiority ng kanilang sistema ng gobyerno ay humadlang sa objective assessment. Ngunit kamakailan, nagbabago ang kamalayan na ito. Sa Tsina, naaalala ba ninyo ang Peking University thesis na binasa natin nitong semestre? Ang paksang, ang nakatagong dragon, ang maling pagkukwenta sa estratehiya ng MGA Karatig Bansa at ang pagbangon ng Pilipinas. Tahimik na tumango si Wang Lei. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang orihinal na arogante niyang ugali ay ganap na nawala. Lumingon ang propesor sa lahat ng mag-aaral muli. Mga Ginoo, ito ang core ng pag-aaral ng international security. Dapat nating tingnan ang laging nasa ilalim ng ibabaw. Ang mga opisyal na pahayag, parades, weapon exhibitions ay kadalasang hindi nagpapakita ng tunay na kakayahan. Ang tunay na malakas ay naghahanda sa katahimikan. Nagpakita ang propesor ng slide muli, isang pagsusuri sa estratehiya ng Filipino. Ang mga Filipino ay may konsepto ng talim sa lihim, na nangangahulugang ang isang taong may mahusay na kakayahan, ngunit hindi ipinapakita sa labas. Ginawa ng Pilipinas ang pilosopiyang ito bilang isang national strategy. Tahimik silang nagpapakumbaba at nagpapalakas ng kanilang kapangyarihan ng malalim at tiyak. Bumalot ang katahimikan sa silid. Yumuko si Wang Lei. Ang buong silid-aralan ay tahimik. Ang panayam natin ngayon ay nagtatapos na dito. Sa susunod na linggo, babalik tayo sa nakatakdang panayam. Ngunit huwag ninyong kalimutan ang aral na natutunan ninyo ngayon. Ang pinakamapanganib na pagkakamali sa international security ay ang pagmaliit sa ibang bansa o lupain, lalo na sa mga tahimik na naghahanda. Itinuro ni Professor Edward ang mga salitang nakasulat sa pisara sa huling pagkakataon. Maling pagkukwenta sa estratehiya at estratehikong briyat. Nagkamali ang mundo sa pag-unawa sa Pilipinas. Ang presyo ng maling pag-unawa na iyon ay makakaapekto sa internasyonal na kaayusan sa loob ng maraming dekada. Ang strategic beast ay nagising na. Walang sinuman ang makakatingin sa Pilipinas ng pareho muli. Habang paalis na ang propesor sa silid-aralan, nagtanong si Maya ng huling tanong, "Propesor, ano po ang susunod na hakbang ng Pilipinas?" Tumayo si Professor Edward sa pintuan at nag-isip sandali. Pagkatapos ay sumagot, iyan ang pinakakawili-wiling tanong. Nagsisimula nang ipakita ng Pilipinas ang kanilang kakayahan. Ngayon, gagampanan nila ang mas malaking papel sa international arena, ngunit ang kanilang estratehiya ay mananatili sa katahimikan. Ang sigurado ay, nagsisimula ng tumingin ang mundo sa Pilipinas at batid na batid ng Pilipinas ang tinging iyon. Ngumiti ang propesor sa huling pagkakataon at lumabas ng silid-aralan. Ang mga mag-aaral ay nanatiling nakaupo, nalilito, at nagkamalay, na parang nasaksihan ang sandali kung kailan nagbago ang international security paradigm. Bago umalis sa silid-aralan, lumapit si Wang Lei kay Maya. "Nagkamali ako," mahina niyang sabi. "Mas malakas ang Pilipinas kaysa sa akala namin." Ngumiti si Maya. May kasabihan na, ang katahimikan ay ginto. Ginawa lamang iyon ng Pilipinas bilang estratehiya. Magkasama silang lumabas ng silid-aralan, sumunod sa kanila si Marco. Ang universidad, kung saan nagsimulang umulan, ay tahimik, ngunit ang kanilang isipan ay puno ng nakakagulat na katotohanan na natutunan nila ngayon. Kumusta ang video natin ngayon? Inakala natin na ito ay isang maliit na bansa lamang na nagsisikap na mabuhay sa gitna ng mga dakilang kapangyarihan, ngunit ngayon, dapat nating malaman na nagkamali ang mundo sa pag-unawa sa Pilipinas at nagbabayad ng presyo. Hindi gusto ng Pilipinas ang digmaan, ngunit laging handa para sa digmaan. Walang sandatang nukleyar, ngunit mayroong mas tumpak na teknolohiya at mas matibay na pagkakaisa. Ang Pilipinas ay tahimik, ngunit tahimik na naging isang strategic beast. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi paghahanda. Ang pagpapakumbaba ay hindi takot, kundi kumpiyansa. Ang bansa kung saan naghahanda ang mga estudyante sa kolehiyo para sa krisis, ang bansa na may pinakamataas na defense budget efficiency sa mundo. Ang estratehikong bansa na tinatawag na
non-nuclear zone na kayang gumawa ng nuklear, iyan ang Pilipinas. Kung sa panonood ng video na ito, nakaramdam ka ng init sa isang sulok ng iyong puso, iyan ay dahil taos-puso nating mahal ang magandang bansang ito. Ngayon, tahimik na nagkakamalay ang mundo sa isang bagay. Hindi na maliit ang Pilipinas, at walang sino man ang makakagawa ng kahit ano sa kanilang gusto. Ang inyong pag-subscribe at like ay isang malaking puwersa sa pagpapadala ng kuwentong ito sa mas maraming tao. Pakisulat ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas na naramdaman ninyo sa comment section. Hindi pa namin na ipapakita ang lahat. Ang susunod na video ay darating kasama ang isa pang nakatagong katotohanan mula sa bansa na sumusunod sa Agos patungo sa bansa na nagpapabago ng Agos. Kung wala ang Pilipinas, titigil ang mundo. Ang kwento natin ngayon ay nagtatapos na dito. Salamat sa inyong lahat sa panonood hanggang sa huli ngayon. Salamat sa inyong lahat sa panonood. Ang inyong pag-subscribe, like, at suporta ay ang pinakamalaking puwersa sa paggawa ng aming mga video sa hinaharap. Patuloy kaming magsusumikap na magbigay ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon sa inyong lahat. Salamat.